Good morning, boss! Papalapit na talaga ang pagdiriwang ng Pasko at tiyak marami sa inyo abala na sa pag-iisip kung anong ireregalo sa inyong mga inaanak at mga mahal sa buhay. Para dito sa K-12 Kaalaman, riregaluhan ko kayo ng 3 minuto na siksik ng mga impormasyong makakatulong sa inyo upang mas maintindihan ang K-12 Basic Education Program na nasa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP. Boss natin na nagtataka kung bakit nga ba ito tinawag na K-12, hinihimok ng programang ito ang mga bata na nais mag-aral magsimula sa kinder level at makapagtapos hanggang grade 12 upang makumpleto ang basic education program. Ang additional 2 years na grade 11 at grade 12 ay idadagdag sa sekundarya na tatawaging senior high school. Ang mga core subjects na Filipino, English, Math, Science at Araling Panlipunan ay ituturo pa rin sa mga senior high school students. Pero ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang iba pang subjects na pag-aaralan ng mga mag-aaral sa senior high school level. Ang subject na literatura o literature ay tuturo sa mga grade 12 students. Nahahati ito sa 2 parte, Philippine Literature sa first SEM at World Literature naman sa second SEM. Tanong siguro ng iba sa inyo, mahalaga ba ang subject na Philippine Literature? Oo naman mga boss, dahil mapagyayaman ang kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa mga kathang Pilipino, tulad ng Biag ni Lamang na epikong tula ng mga Ilocano ni Ultimo Adios na sinulat ng ating pambansang bayaning si Jose Rizal at syempre ang Alamat ng Bundok Maki at marami pang iba. Sa World Literature naman, magkakaroon ng mas malawak na kaalaman ang mga grade 12 students tungkol sa mga pinakamahalagang katha mula sa iba't ibang panig ng mundo. Makikilala ng mga mag-aaral ang sikat na manunulat na may akda ng tragedy na Romeo and Juliet. Siyempre, walang iba kung hindi si William Shakespeare. Bukod sa subject na literature, meron ding subject sa senior high school na makakatulong sa mga mag-aaral na mapahusay ang kanilang skills at kaalaman sa pagnenegosyo sa tulong ng entrepreneurship subject. May pagkakataon din silang pumili ng gusto nilang tech-voc course gaya ng commercial cooking, dressmaking, automotive servicing at iba pang kurso na nakahanay sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang mga grade 12 students ay magkakaroon ng National Service Training Program o NSTP subject upang maging bahagi ng mga activities na makakaambag sa mga pagpapaunlad ng isang komunidad na bahagi ng Civic Welfare Training o CWTS. Kung nais naman nila magkaroon ng Basic Military Education and Training, pwedeng sumali sa Reserve Officers Training Corps o ROTC. At sa mga estudyanteng turo ng pagsulat, pagbasa at pagbilang sa mga out-of-school youth, maaaring makibahagi sa Literacy Training Service o LTS. O ayan mga boss, alam na nating lahat na makakatulong ang additional 2 years ng K-12 sa mga mag-aaral upang mas magkaroon ng sapat na panahon na mapalawak ang kanilang kaalaman sa iba't ibang larangan. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa Philippine Development Plan kagaya ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!